Sa 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami. Oh, come Nasa on. ano yata? Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. Si Rolls-Royce, So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce, isang kotse lang yan. What else? Mga kabayan, sa wakas, nasa kustudiya na ng Bureau of Customs o BOC ang 12 luxury cars na konektado sa pamilya Diskaya matapos isinagawa ang search operation sa headquarters ng St. Gerald Construction sa General Contractor at Development Corporation sa Pasig City nitong September 2, kahapon po yan. Kaninang umaga natunto ng BOC ang dalawa sa 12 luxury vehicle na sakop ng search warrant mula sa Manila Regional Trial Court Branch 18. Ang mga sasakyan ay isang Toyota LC300 3.3 V6 automatic transmission, SUV 2024 at isang Maserati Levante Modena 2022 na natagpuan sa operasyon na pinangunahan ng Intelligence at Enforcement Units ng BOC. Ang natitirang 10 sasakyan ay hindi agad natagpuan dahilan upang magbabala si Commissioner Ariel Nepomuceno sa pamilya Diskaya na sisiguraduhin ng ahensya at hindi sila titigil na matunton ang lahat ng sasakyan sa lalong madaling panahon. So nangako naman si Colonel Marantan na kagad-kagad, kagabi nandito rin siya upang umalalay sa amin. Talagang hahanapin at mahanap po yan, makakasigurado po tayo. Hindi po magagamit sa kalye yung mga ganyang klaseng sasakyan at mas mabuti talaga na yan ay isurrender na lamang ng pamilya Diskaya. Nandito sa loob ngayon, doon sa nasa warrant natin, 2 out of 12. So, pero may nakita kaming isa na wala naman doon sa warrant. Ano? Yung 2, isang Maserati, isang Land Cruiser, at yung hindi kasali sa warrant na kailangan din namin ngayong imbestigahan, yung Escalade. No? So, puro imported yan. Nabunyag sa pagdinig ng Senado na isa sa mga auto dealer ng kontraktor na si Zara Rowena o mas kilala bilang Sara Diskaya ay dati nang nasangkot sa pag-smuggle o pagpuslit ng 2 luxury Bugatti Chiron sports car sa Pilipinas. Ito ang ibinunyag ni Senator Tito Soto dahilan para agad namang kumilos ang Bureau of Customs o BOC para sa agarang search operation. Yung binanggit niya, nabanggit kasi yung mga kotse, Mr. Chairman eh. Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Frebel Enterprises, ito yung mga charge ng BOC ng smuggled Bugatti Chirons. Yun yung kumpanya. Puro smuggled ng ang mga sasakyan nito. Kahapon, nagbabala si Bureau of Customs o BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na sino mga magtatago o tutulong sa pagtatago na mga sasakyan ay mapaparusahan. Binigyan din niya na anumang hindi pagkakatugma sa dokumento ay magreresulta sa buong paniningil ng kaukulang buwis. Dagdag pa ni Nepomuceno na kung wala na mga tinatago at legit naman ang mga papeles na mga luxury cars itong pamilya Diskaya ay wala namang magiging problema. Makikita at makikita natin. No? Kaya again, muli, ine-encourage ko ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs upang makita po natin kung wala naman silang tinatago sangayon sa kanila, binili naman nila ito ng tama, huwag sila mangamba. Very professional ngayon ang Bureau of Customs. Kulang o mali ang kanilang pagbabayad, gagawin naman namin ang aming tungkulin na may mananagot siyempre. No? Pero minimum naman dyan, dapat itama yung bayad. Depende po yan sa technical side. Pero kung may mga violation po yan, meron na tinatawag tayong WSD, magkakaroon po ng seizure proceedings po yan, at pananagutin natin kung sino ang nagkamali sa batas. Dahil sa panawagan at babala ni Commissioner Nepomuceno sa pamilya Diskaya, pagsapit ng gabi kahapon, kinumpirma ng BOC na isinuko na ang 7 sa natitirang luxury vehicles at kasalukuyan ng nakasecure sa compound ng St. Gerald Construction. Samantala, ang 3 iba pang luxury car ay kasalukuyan namang nasa authorized sa service center para sa pagkumpuni at agad ding isusuko sa BOC pagkatapos na maayos ang mga ito. Lahat ng nasabing sasakyan ay formal lang sinelyuhan ng BOC at kasalukuyang binabantayan 24/7 na mga tauhan ito at ng Philippine Coast Guard. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang valid o isang tamang search warrant, nagawa natin yung ating tungkulin upang tingnan kung talagang nandirito yung mga
sasakyan na luxury vehicles na inamin naman po ng mga may-ari. Sa bisa ng search warrant, magkasamang pinuntahan ng mga tauhan ng Bureau of Customs at Philippine Coast Guard ang St. Gerard Compound sa Pasig City kaninang umaga. Ito ang pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, layo nito na tignan kung nasa naturang lugar ang 12 luxury vehicle na subject ng dala nilang search warrant. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa patuloy na nabubunyag ang mga maanumalyang transaksyon sa pagitan ng mga diskaya at iba pang tiwaling ahensya ng gobyerno, naniniwala ka ba na maibabalik pa sa kaban ng bayan at mapupunta sa mga Pilipino ang lahat ng mga makukumpiskang ari-arian ng mga diskaya kapag napatunayang may nilabag ito sa batas? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sa pagdinig kahapon ng Senado, iginiit ni Sara Diskaya na nabili niya sa Pilipinas lahat ng kanyang luxury vehicles. Ilan sa mga ito ay nabili niya sa Frevel Enterprises. Pero ayon kay Senator Tito Soto, sangkot sa smuggling at pinangalan ng kumpanya ni Diskaya. Yung nabanggit kasi yung mga kotse, Mr. Chairman eh. Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Frevel Enterprises, ito yung mga charge ng BOC ng smuggled Bugatti Chirons. Yun yung kumpanya. Puro smuggled ng kumpanya ang mga sasakyan nito. Paglilinaw naman ni Diskaya, May Bugatti ka, no? May Bugatti? Wala po. sinubukan ng News 5 na hanapin ang tanggapan ng Frevel Enterprises. 2 address ang aming nakita. Ang isa ay sa Maysan San Diego Street sa Valenzuela City. Pero sa 3 kalsadang may pangalang San Diego Street, puro mga bahay lang ang nadatnan namin. Sumangguni rin ang news team kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian at sabi niya, walang nakarehistrang Frevel Company sa kanilang syudad. Samantala, meron ding Frevel Import and Export na kumpanya sa Maynila. Naka-address yan sa isang gusali sa Andres Soriano Jr. Street sa Intramuros. Sa 3rd floor ng gusaling ito, tinuturo na matatagpuan ang Frevel Import and Export Corporation. Yun nga lang, tumanggi ang gwardiya na paakitin kami sa gusali dahil kailangan pa raw ng coordination sa kumpanya. Ayon pa sa gwardiya, wala rin daw showroom ng mga luxury vehicle sa naturang gusali. Kabilang mga diskaya sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa gobyerno. Sa ngayon, aktibo ang paggalugad at pagtuntun ng Bureau of Customs sa mga luxury vehicle ng mga diskaya. Sa gitna yan na nakukwestiyon nilang yaman at sa gumugulo ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects sa bansa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang valid o isang tamang search warrant, nagawa natin yung ating tungkulin upang tingnan kung talagang nandirito yung mga sasakyan na luxury vehicles na inamin naman po ng mga may-ari. Sa bisa ng search warrant, magkasamang pinuntahan ng mga tauhan ng Bureau of Customs at Philippine Coast Guard ang St. Gerard Compound sa Pasig City kaninang umaga. Ito ang pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, layo nito na tignan kung nasa naturang lugar ang 12 luxury vehicle na subject ng dala nilang search warrant. Kahapon, inamin ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pag-aari nila ang mga naturang sasakyan. Ngunit nang inspeksyonin ang lugar, 3 lamang sa mga ito ang nasa loob ng compound. Ang nandirito sa loob ngayon, doon sa nasa warrant natin, 2 out of 12. Pero may nakita kaming isa na wala naman doon sa warrant. Yung 2, isang Maserati, isang Land Cruiser, at yung hindi kasali sa warrant na kailangan din namin ngayong imbestigahan, yung Escalade. So puro imported yan. Dahil dito, nananawagan ng BOC sa pamilya Diskaya na ilabas ng iba pang mga mamahaling sasakyan na kanilang hinahanap. Makikita natin. Kaya muli, ine-encourage ko ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs upang makita po natin kung wala naman silang tinatago, sangayon sa kanila, binili naman nila ito ng tama. Huwag sila mangamba. Very professional ngayon ang Bureau of Customs. Ayon pa sa BOC, walang dapat na ipangamba ang pamilya Diskaya kung tama at kung nasunod ba nila ang proseso sa pagbili ng mga mamahaling sasakyan. Kulang o mali ang kanilang pagbabayad,
gagawin naman namin ang aming tungkulin na may mananagot siyempre, no? Pero minimum naman dyan, dapat itama yung bayad. Depende po yan sa technical side, ano? Pero kung may mga violation po yan, meron na tinatawag tayong WSD, magkakaroon po ng seizure proceedings po yan, at pananagutin natin kung sino ang nagkamali sa batas. Ayon pa kay Nepomuceno, nakipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police Highway Patrol Group para i-monitor ang mga sasakyang ito. Sakaling hindi ibabalik sa compound ng mga nawawalang sasakyan, ay ipapakumpiska na nila ito. So nangako naman si Colonel Marantan na kagad-kagad, kagabi nandito rin siya upang umalalay sa amin. Talagang hahanapin at mahanap po yan. Makakasigurado po tayo. Hindi po magagamit sa kalye yung mga ganyang klaseng sasakyan at mas mabuti talaga na yan ay isurrender na lamang ng pamilya Diskaya. Isa pa sa nais tingnan ng BOC ay ang umano'y bentahan ng ilang mamahaling sasakyan na ipinupuslit sa bansa. Actually, ang utos sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos, again, tingnan lahat yung mga posibleng sa interest ng Bureau of Customs, meron mga smuggled luxury vehicles at iba pang bagay na maaaring ipinuslit papunta sa bansa na illegal, ano? Hindi lang Diskaya, nagkataon lang, ito yung nauna natin makuwanan ng search warrant. Una nang sinabi ng BOC na sisilipin nila kung tama ang ibinayad na tax and import duties na mag-asawa para sa mga magagarang sasakyan nila. Sa 12 luxury cars na mga Diskaya na hindi rehistrado sa Bureau of Customs at pinaghihinala ang smuggled, 3 lang ang nakita sa 3-story parking lot ng St. Gerard Construction. Dahil sa pressure ng ongoing Blue Ribbon Committee inquiry, binibigyan daw ng benefit of the doubt ang pamilya Diskaya na ngayon sentro ng investigasyon. Ngayon, binibigyan naman natin ng tamang pagkakataon ang mga may-ari, ang Diskaya family na ipakita sa Bureau of Customs yung kanilang mga pinagbayaran. Pag nakita naman natin na tama ang kanilang pinagbayaran, yun ang interest ng Bureau of Customs. Subalit, pag kulang yaan o kung may diferensya sa papel, magkakaroon po ng problema ang pamilya. Pero hinihikayat ni Customs Chief Ariel Nepomuceno na magkusa na ang mga Diskaya dahil kung malinis naman ang mga papeles ng 28 luxury cars na mismong sila ang nagdeklara sa Senado, hindi mahirap na makipagtulungan sa ahensya. Sa ngayon, bantay sarado ng mga otoridad ang parking lot na ito. Alinman sa 12 kotse na flag na rin ang Customs sa Highway Patrol Group. Pero naka-hold na ngayon, sir. Naka-hold na yan. Lahat din ng exits dito sa compound sa pagtutulong po of course ng Philippine Coast Guard, ng local police ng Pasig at ng Bureau of Customs. Hindi naman po na yan lalabas, ano? Sigurado po yan. Sa 12 unregistered vehicles, isang Maserati at isang Land Cruiser lang ang nakita. May panibagong assignment din ng Customs matapos lumitaw ang isang Cadillac Escalade na wala sa listahan ng BOC. Ayon kay Nepomuceno, para matunton ang lahat ng hindi rehistradong luxury cars ng pamilya, eventually, lilibot ang Bureau of Customs sa lahat ng Diskaya addresses. Ang dealers naman na Auto Art at Frebel Enterprises posibleng madamay sa demandahan sakaling lumabas na iligal ang pagpasok ng imported cars ng mga Diskaya. Kung sino po ang mismong, kung ito po ay talaga mapatunayang smuggled vehicles, pananagutin po natin yung mismong nag-import. At makakasama po dyan, siyempre, sino po yung brokers na nag-import. Sa Blue Ribbon hearing, inungkat ni Senate Minority Leader Tito Soto na puro smuggled ang kotse ng Frebel. Noong 2024, in hot water ang Frebel matapos mag-viral ang 2 Bugatti Chiron na umiikot sa Manila. Ang isang Bugatti, nagkakahalaga ng 165 million pesos. According sa dokumentong hawak ng Bureau of Customs, 12 na mga luxury vehicles yung kanilang hinahanap at binabantayan dito sa pagmamay-ari nga ng mga Diskaya na pinaghihinalaan na walang nakuhang verification ng import entry. Ibig sabihin, may probable cause na baka hindi nabayaran ng tama yung mga import duties and taxes. Sa mga oras na ito, dumating na rin dito si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno para nga tignan at puntahan personal itong pinaka-compound, no, ng mga pagmamay-ari nga ng Diskaya. 12 lamang mula sa 28 na nabanggit ng mga Diskaya na pagmamay-ari nila ang titignan pa lamang ngayon ng Bureau of Customs. Ito ay para nga talaga matutukan na malabanan yung smuggling at masigurong tama yung pagkolekta ng duties and taxes alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act
Sabi ng Bureau of Customs, 2 beses na daw nag-attempt kagabi ang kanilang mga tauhan sa paghahain ng search warrant pero hindi ito natuloy at nagpatupad na lamang ng maximum tolerance kaya pinagpaliban at itunuloy na lamang ngayong umaga. Nakabantay sarado rin dito ang iba't ibang mga tauhan ng Highway Patrol Group ng PNP, ng Philippine National Police, ng Philippine Coast Guard at syempre ng Customs Police. Nikki. Mon, ano rin bang nagtulak sa customs para inspeksyonin na nga itong mga sasakyan ng mga diskaya? Tama ba na rehistrado rin itong mga to sa LTO kahit pa iniimbestigahan nga ng BOC? Yun nga, yung sabi natin kanina, Nikki, 12 sa hawak na dokumento ng Bureau of Customs, meron daw na nalaman sila na walang nakuwang verification ng import entry. Ito yung 12 luxury vehicles na posibleng probable cause na baka hindi nga raw nabayaran ng tama yung mga import duties and taxes. So yung in relation sa mga registrations sa LTO, that we will find out after ng ginagawa pa rin nila ngayon na search warrant dito nga sa loob ng compound ng St. Gerard Construction. Thank you, Mr. Chair. Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit, sinabi mo kasi sa interview mo na 4 na po yung kotse mo na luxury cars. Ngayon, inamin mo 28 lang. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls-Royce? What else? Ah, Okay. Isa-isa natin. Magkano Rolls-Royce? Kano bili mo sa Rolls-Royce? I am not familiar. Oh, come kung ano on. yun. Oh, come Nasa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. No, I know the price. yeah. Oh, tell us, Pero tell us. ano, we did not buy this on a cash basis. Parang Oh, so, installment na how siya. much is the Rolls-Royce? So the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce, isang kotse lang yon. What else? The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How many Pwede pa Maybachs? natin pakita sa screen. Just Kaming one. hindi nakakaalam ng kotse na hindi na malaman kung ano yung pinagsasabi ninyo. Kayo siguro nagkakaintindihan kayo pero kami ni Senator Erwin hindi kami masyadong... Para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach natin. is Mercedes, right? Oh, ilan ang Maybach mo? Meron bang- Isa lang po. Oh, ano pa? Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. You purchased this brand new, all brand new. Yes po. All right. Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Wagon. G-Wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Yung isa 8. Yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Yung GMC. What is this GMC? SUV Denali. rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Yung Suburban. Suburban. Ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Second hand? Binili mo? Second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls-Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new. Opa. Bakit bumili ka na second hand Suburban?
Ano na siya yung lumang model, hindi siya Yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili ng second hand? Kasi yun lang yung Samantalang lahat available mga kasi that was mamahalin the na- time, at that time it was pandemic, so that was the time na yun lang ang available nilang When did you unit. acquire all these luxury cars? All at the same year? No po. When? Since 2022, 21. 2022. May 2021 pa po. 2021. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa, or kaya minsan tatlo yung iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa roon sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Last year mo lang na-purchase. Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo, ha? Alright. Bukod sa mga nabanggit mo mga luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top of Sa my dami. head. Oo. Sa dami. Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Yung iba, You started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 No, or 21. when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 What is pa po. autobiography? Ano yan, Range Rover. Oh, may Range Rover ka 2016 pa pala, hindi mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 pa po siya. Rover. Ilan? Just the one autobiography and then What the Defender. autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover po. Oh, okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. What else aside from Range Rover? Sabihin mo. Defender. Defender. Ano siya? Range Rover. Range Rover din. Oh. Ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, marami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito? Malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Lang, ha? Sarap ng buhay mo, ah. Oh, sige, ano pa? Hindi ko na maalala yung iba. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Every day, Iba-iba. siguro sa pag-aalis kayo nung umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag lalabas kayo, may back naman ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Isang tanong. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon, huwag ka tumingin tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po.